Sa kalagitnaan ng gabi sa Mexico, ay humingi ng tulong ang isang lalaki kay Father Peter upang palayasin ang sumanib na diablong si Balban sa katawan ng isang taga-nayon na si Magali, at dahil hindi na makayanan ni Magali ang diablo, kaya't kailangan ng mapaalis ito sa kanyang katawan, dahil kung hindi ay maaari niya itong ikamatay. At dahil sa kanilang patakaran ay agad na tinawagan ni Father Peter ang kanyang kasamahan na si Father Michael, ngunit nasa London naman ito. At kahit na walang kasanayan ay nagpumilit si Father Peter na gawin ng mag-isa ang pagpapalayas ng diablo, kaya't galit na sinabi ni Father Michael na wag mong gagawin iyan, ngunit binaliwalaan lang siya ni Father Peter at nagpunta na ito kay Magali, at habang kinukumpronte niya ang diablo na nakasanib kay Magali ay inakit siya nito, at bago mag-umpisa ay inayos na ni Father Peter ang camera bilang kanyang dokumentasyon, at makikitang hindi umubra ang kanyang mga dasal laban kay Balban dahil nagawa pa din itong paangatin ang kama kung saan nakatali si Magali, at kahit ilang holy water na ang kanyang iwisik sa diablo ay hindi pa din niya mapalayas ito. Pagkatapos hawakan ni Magali ang kanyang sarili ay tila lumayas na ang diablong si Balban sa kanyang katawan, at nang lumapit sa kanya si Father Peter ay hinawakan niya ang kamay nito, at pagkatapos siniban ni Balban si Father Peter ay ginalaw na niya si Magali. Pagkaraan ng 18 years ay makikitang kinukuha ng isang jail guard ang isang food tray sa isang kulungan, at biglang kinagat ng isang bilanggo ang kanyang kamay kaya't naputol ang kanyang dalawang daliri. Samantala ay makikitang nagpapatuloy pa din si Peter bilang isang pari sa Mexico, at tumutulong din siya sa mga nagbubukid at nag-aalaga ng mga bata sa isang bahay ampunan, at matapos niyang mabendisyonan ang isang batang may sakit na si Felipe ay dinala na niya ito sa ospital, at doon ay bigla niyang nakita ang mukha ni Magali kay Sister Camila. At sinabi nito sa kanya na namatayan na sila ng 4 na mga bata nang dahil sa virus, at sa chapel ay sinabi ni Dr. Nelson na parang tila parusa ito ng Diyos kay Father Peter, at kahit na gumagawa siya ng mga kabutihan sa mga taga-nayon ay alam niyang nagkasala pa din siya nang galawin niya si Magali noon. Plano na niyang aminin talaga ito sa obispo, ngunit pinigilan siya ni Nelson dahil baka matiwalag lang siya, at dahil gusto niyang magkaroon ng kapayapaan kaya't nagpunta siya kay Monsignor Balducci upang mangumpisal, at nang ipapakita na niya ang video ay napahinto siya, dahil nalaman niya dito na nakarating na sa Vatican ang kanyang ginawang pagpapalayas sa diablong si Balban. Pagkatapos ay binigyan siya ng tulong nito para sa mga batang nasa ospital, kaya't nang dahil dito ay hindi na niya ikinumpisal ang kanyang nagawang kasalanan, at pagbalik niya sa ospital ay tuwang-tuwa ang lahat sa mga dala niyang mga tulong. Kinagabihan ay pinanood ulit niya ang video record ng kanyang kasalanan, at pinagpatuloy din niya ang paghingi niya ng kapatawaran sa Diyos. Pagkatapos ay bigla siyang nakarinig ng sumisigaw sa labas, at nang puntahan niya ito sa chapel ay nakita niya na nawawala ang estatwa ni Hesukristo sa cross, at nakita niya na tila may umiiyak na lalaki na nakatalikod sa isang sulok, at nang hawakan niya ito ay bigla siyang nilundag ng sinanibang estatwa ni Hesukristo, at nang kagatin siya nito sa leeg ay bigla siyang nagising. Pagkatapos ay tinawagan siya ni Uribe na isang warden sa kulungan, at sinabi nito na hinahanap siya ng isang bilanggo na sinaniban, kaya tiningnan niya ang bilanggo na iyon na si Esperanza, at sinabihan siya ng mga warden doon na napakabagsik ni Esperanza at nakapatay na din ito ng isang guard, at nang makita ni Father Peter si Esperanza ay napagtanto niya na walang sakit ito, at sa halip ay sinasaniban ito ng diablo na si Balban. At bigla siyang napaalis nang sabihin nito na namimiss ko na yung ginawa mo sa akin noon, Father. Pagkatapos ay sinabi ni Uribe sa kanya na palayasin mo ang diablo kay Esperanza, at dahil sa kapalpakan na nangyari noon ay nangako na siya sa kanyang sarili na hindi na niya ito gagawin ulit, ngunit nagbago ang kanyang isip nang biglang sabihin sa kanya ni Magali na gawin mo iyan para sa iyong anak. Ibig sabihin na anak pala niya si Esperanza sa ginawa niyang kasalanan noon kay Magali, dahil galit pa din sa kanya si Magali. Kaya't sinabi niya dito na hindi ako ang gumawa noon kundi si Balban na sumanib sa akin, basta palayasin mo lang si Balban sa anak mo nang makabawi ka naman sa ginawa mo sa akin. Kinagabihan ay napanaginipan niya na sinasakal siya ng sinanibang estatwa ni Hesukristo, at kinabukasan sa ospital ay nalaman niya na namatay na ang batang may sakit na si Felipe, at nang sumunod na araw ay naisip ni Father Peter na wala na siyang choice kundi ang harapin na muli ang diablong si Balban, kaya't humingi siya ng pahintulot kay Monsignor Balducci upang magpalayas ng demonyo, at agad naman siyang pinayagan nito, at pagkatapos ay inimbite niya si Father Michael, at inamin niya dito na hindi niya talaga napalayas si Balban, at itinago niya ang kasalanan na nagawa niya kay Magali, kaya't sinabi ni Father Michael na naniniwala ako sa iyo, at nasa iyo pa din ang ating Panginoon. Kinagabihan ay naalala niya nang galawin niya si Magali, at kaya niya napalaya si Balban sa kanyang katawan dahil nagawa niyang maisigaw ang pangalan ng Diyos,
At matapos niyang patayin ang video ay nagpasalamat sa kanya ang ina ni Magali at sinabi nito na isa siyang santo, at pagkatapos ay sinunog na niya ang videotape ng kanyang nagawang kasalanan. Sinabi niya kay Father Michael na napanaginipan niya na inatake siya ng sinanibang estatwa ni Hesukristo. Si Balban yan na gusto kang masaniban. Samantala habang nagdadasal si Sister Camila kay Mama Mary ay bigla siyang tinuluan ng dugo sa kanyang muka, at nakita niya na biglang nawala ang estatwa ni Mama Mary, at sinabi ni Father Michael na isang mataas na dyablo si Balban na may angkan at mga kampong, at maaaring may malalim na dahilan si Balban kaya't gusto kanyang siniban. Samantala ay nakita ni Sister Camila ang nakakakilabot na nabuhay na baby Jesus na buhat-buhat ng estatwa ni Mama Mary, at bigla siyang inatake at hinilan ng sinanibang estatwa ni Mama Mary. Pagkatapos ay sinaniban din siya ng dyablo, kaya't takot na takot ang mga bata sa kanyang pagpasok, at sa labas ay narinig nila Father Peter ang pagsigaw ng mga bata sa loob. Pagkatapos ay nilundag ni Magali si Sister Camila, at pagdating nila Father Peter ay mahusay na napaalis kaagad ni Father Michael ang dyablo na sumanib kay Sister Camila. Nang sumunod na araw ay nagpunta na sila kay Esperanza at kasama nila doon si Dr. Nelson, at binuwisit ni Balban si Father Peter, at sinabi nito sa kanya na ang lahat ng mga batang namatay ay mapupunta sa impyerno. Ngunit ginalit at binaliit ni Father Michael ang kanyang kapangyarihan, kaya't nang dahil sa galit ng dyablo ay pinaluhod siya nito sa pamamagitan ng telekinesis. Ngunit hindi pa din sila sumuko kay Balban, samantala ay sinaniban naman ang iba pang mga bilanggo, at dahil sa kanilang pagdadasal ay nagawang mapasuko nila Father Peter si Balban, ngunit nakawala naman ito at kinagat ang isang tenga ni Father Michael. Pagkadating ni Nelson ay agad niyang sinaksakan ng pampatulog si Esperanza, ibig sabihin na pwede palang mapigilan ng panandalian si Balban. Pagkatapos ay sinaksakan na ni Nelson ng pampatulog ang mga bilanggong sinaniban, at hindi nila alam na palihim na ninakaw pala ng isang bilanggo ang susi na nasa guard. Samantala ay naghahanda na sila Father Peter para sa isasagawa nilang exorcism, at tinuruan siya ni Father Michael ng isang kakaibang ritual na mas epektibo laban kay Balban. Huwag kang maniniwala na nasa iyo ang Diyos at sa halip ay maniwala ka na ikaw talaga ang Diyos. Pagkatapos ay nakipag-usap na siya kay Magali tungkol kay Esperanza. Nagpasalamat si Magali sa nangyari sa kanila dahil mahal niya si Esperanza. Kinagabihan ay nagpunta na sila sa bilangguan upang palayasin si Balban kay Esperanza. Samantala ng injeksyonan ni Nelson ang isang babaeng bilanggo ay bigla siyang inatake ng isa pang bilanggo sa kanyang likuran, at nakita siyang gumagapang nila Father Peter at sinabi niya na tumakas na kayo, at paglabas ng mga bilanggong sinaniban ay agad na nagdasal si Father Michael kaya't nanghina ang mga ito, ngunit hindi naman umubra ang kanyang krus sa sinanibang estatwa ni Mama Mary, at nang sasaksakin na ng isang bilanggo si Father Peter ay itinulak ito ni Nelson, kaya't nagawa na nilang makatakas at maisara ang pinto. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Father Michael na may kinikimkim kang kasalanan na hindi mo pa banibitawan, kaya't agad niyang inamin ang tungkol sa nangyari sa kanila ni Magali. Hindi mo matatalo si Balban dahil may bahid ang iyong kaluluwa. Kaya nga ako nagpasama sa iyo dahil tinalo mo si Balban dati, ngunit inamin din ni Father Michael na kaya nagawa kong manalo kay Balban dahil ipinagbili ko ang kaluluwa ko sa kanya, at alam ko na din na masusunog ang kaluluwa ko kapag ako ay namatay. Pagkatapos ay hindi na kinaya ni Father Michael ang saksak sa kanyang dibdib, at bago mamatay ay sinabi niya kay Father Peter na, huwag kang gagawa ng isang kasunduan sa dyablo. Samantala ay nakapasok na ang mga sinaniban kaya't agad nang tumakas si Father Peter. Pagkatapos ay inirecord niya ang pag-amin niya sa nangyari sa kanila ni Magali dahil sinaniban siya noon, at isinend niya ito sa bishop upang matupad na niya ang kanyang penitensya at nang malabanan na niya si Balban, kaya't nang dahil dito ay naging mas malakas na ang kanyang exorcism, at bigla siyang inatake ng sinanibang estatwa ni Hesukristo, ngunit nagawa naman niyang may hagis ito ng kanyang krus. Pagkatapos ay bigla siyang binagsakan ng isang sinaniban kaya't nawalan siya ng malay, at nagising na lang siya na nakatali at nakaupo habang nasa harapan niya si Balban at ang mga kampan nito, at makikitang pinapalayas ni Balban ang espiritu ng Diyos na nakasanib sa kanya. Samantala ay nakita ni Sister Camila na mga nanginginig ang mga bata, at bigla siyang sinakal ng sinanibang estatwa ni Mama Mary, at sa kabila ng mga pag-atake nila Balban ay nanindigan pa din si Father Peter sa kapangyarihan ni Hesukristo upang labanan ang mga ito, kaya't napilitan na si Balban na siniban siya. Samantala ay nagdadasal naman si Sister Camila upang labanan ang dyablo sa estatwa ni Mama Mary, at nagawa ng mapalayas ni Father Peter si Balban kay Esperanza, ngunit dinaya lang pala siya nito, at nagsimula ng patayin ng dyablo ang lahat ng mga bata sa ospital, at sinabi ni Balban kay Father Peter na kung ayaw mong paawat ay mapupunta kayong lahat ng mga bata sa impyerno, at ngayon mamili ka, sino ang gusto mong iligtas, ang mga bata ba o ang anak mong si Esperanza?
o kaya naman ay alisin mo ang espiritu ng Diyos sa iyo at nang makaligtas silang lahat, at ang huli na ang pinili ni Father Peter, ibig sabihin na nagawa na niyang makipagdeal sa dyablo, pagkatapos ay biglang nawala na ang sinanibang estatwa ni Mama Mary, at nakita din ni Sister Camila na nabuhay at naging maayos na ang mga bata, pagkatapos ay lumabas na si Father Peter habang buhat-buhat niya si Esperanza, at sa wakas ay nagkita-kita na silang tatlo nila mag-ali. At nang maging maayos na ang lahat ay makikitang nagsisermon na si Father Peter sa simbahan, at ibinalita na din ang kanyang mahimalang tagumpay at sinasabi ng lahat na siya ay isang buhay na santo, pagkatapos ay sinabi ni Monsignor Balducci sa kanya na dinilit ko na ang sinend mo sa akin na video, at bukod pa dito ay nagkaroon na siya ng trabaho sa Vatican, ngunit gayunpaman ay nasa katawan pa din niya si Balban, at hindi pa din dito nagtatapos ang kanilang laban, dahil si Esperanza ang bagong pinili ng Diyos bilang kapalit ni Father Peter, at hinayaan na lang muna nila ito sa ngayon habang tinatanggap ni Father Peter ang bago niyang tungkulin sa Vatican, at sinabi niya na ang isang masamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos at sa halip ay mamanahin nila ang lupa. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.